Oy, dyan sa NLEX ha, yung mga mag-NLEX, wala na pong cash. Matagal na po yan, ilang taon nang na-delay yan. Wala na pong cash na payment sa mga highways, NLEX, SLEX, TPLEX, SCTEX, CALAX, MCX. Lahat po yan, cashless na. So, make sure na kayo ay meron ng mga RFID. Bubog-subog ang ulan pero mahaba pa rin ang pila para sa RFID installation sa NLEX. Ay sus! Kung kailan talaga huli, doon kayo nagpapalagay. O kung kailan huling huling araw, doon na naman kayo. Ang haba-haba ng panahon na pwede nyong gawin yan. Diyos mio kayo talaga. Mga Pilipino gusto talaga last minute. Ewan ko. Ano ba yan? Meron bang patimpalak ng na kailangan yung dulong-dulo doon tayo? Lintawak, simula kasi ngayong araw, inumpisahan ang dry run para sa cashless toll collection. Kaya naman si Cecil Cruz, pinalitan ng hindi gumaganang RFID sticker sa nabiling sasakyan. Nagka-cash talaga kami. And nung sa may Philippine Arena kami dumadaan, ay cashless na siya. So, need namin replace. Si Aaron Martinez naman ang nagpakabit ng RFID sticker sa delivery van ng kanilang kumpanya. Sinusunod po nila yung advisory po na nilabas nung sa balita na magpapa-RFID na po. Ayon sa Toll Regulatory Board, tatagal ng 2 buwan ang dry run para malaman kung pwede nang ipatupad ang full implementation ng cashless toll collection. Hindi naman lahat ng plaza kasali sa dry run gaya ng Balintawak Toll Plaza ng NLEX na may cash lanes pa rin. Pero kapansin-pansin na mahaba ang pila ng mga truck na nagpapakabit ng RFID sticker. 9 na toll plaza para sa AutoSweep at 13 naman sa EasyTrip subscribers ang kasama. Oy, si Jing Corpus, mayabang yan eh. Sabi niya, pwede ba gamitin sa Pilipinas ang cashless dito sa Japan? Actually, ang ganda-ganda dyan. Alam mo sa Japan, sa totoo lang, yung nila dyan, yung kanilang gate na ganun. Kapag ka, di ba, dadaang kang ganyan, dadaang ka. Hindi, kapag, dito kasi sa Pilipinas, pag hindi binasa yung RFID mo, hindi bubukas. So, pag binangga mo yung barrier, 2,000 pesos yun. Hindi yun masisira, automatic yun na pag dumikit sa bumper mo yun, titiklop yun. Hindi naman siya masisira pero magbabayad ka ng 2,000 doon kasi i-reset nila yun eh. Oo, ganun dito. Kumbaga, hindi siya bubukas hanggat hindi ka nakakaltasan. Kasi palpak yung mga scanner dito eh. Sa Japan, alam niyo ba yung dyan, yung daanan? Kumbaga kapag hindi nabasa nung nung kanilang scanner yung iyong RFID diyan sa Japan, libre ka na, ganun yun. So talagang dire-diretso ka. Ang nga doon kapag nabangga mo yung yung barrier, ibig sabihin hindi bumukas yung barrier, pwede mong idemanda yung may-ari nung highway eh. Sobrang ganda ng sa Japan, nung system nila pagdating dyan sa mga cashless toll gate na yan. Oo, talagang yung iba nga tinatarget na banggain yan eh. Kaya lang hindi nila mabangga-bangga. Ang tagal na raw nila sa Japan. Hindi pa nila nababangga. Samantalang kami noon, mga banateros, nag-ride kami one time sa Batangas, yung isang banateros namin si Kurt, binangga yung barrier, ayun, nagbayad pa siya ng 2,000. Kaya mayabang yan si Jing Corpus kasi alam niya sobrang reliable nung sobrang reliable ng ETC. ETC din naman dito sa NLEX, ETC yan eh. Sa dry run sa linggong ito. Madaragdagan daw ito kada linggo dahil dry run pwede namang dumaan at magbayad ng cash pero hihikayatin na rin silang magpakabit ng RFID. Sa ngayon, tinatayang 20 to 30% pa raw ng mga motorista ang gumagamit ng cash lanes na nais nang matuldukan. Kapag nagtagumpay ang dry run, pwede nang irekomenda ng TRB sa Department of Transportation ang full implementation ng cashless toll collection. Ayon sa TRB, kapag natuloy na ang full implementation, yung pinakamaganda sana, Wing Igpaura, pangarap ko yan eh, na sana yung mga RFIDs para hindi ka na load ng load. Yung mga RFIDs sana nakakonekta na sa credit card, debit card, sana ganun. Kasi sa ibang bansa, sa Singapore ganyan, sa Japan ganyan din. Sa ibang bansa ganyan. Pero dito sa Pilipinas, hindi, maglo-load-load ka pa rin, so hassle pa din eh.
Pero mabuti na lang din kasi may mga, alimbawa, ako kasi naka-BPI ako, yung BPI mobile app, makakapag-load ka na ng RFID mo doon, accurate yun. Pati GCash, kaya lang may mga additional charges. Hindi ka tulad sana kung daan ka na ng daan, di ka na nagpapaload, tapos sisinginin ka na lang ng credit card mo, di ba? Mas maganda yun. Ng cashless toll collection, pwede nang hulihin ang mga motorista na walang RFID stickers at yung mga motorista na hindi nakapag-load ng sapat sa kanilang mga account. Pumasok kayo sa RFID, wala kayong RFID, then that is disregarding traffic sign. Meron din po yung wala kayong load. Alam niyo naman, bago kayo dapat pumasok dyan, you have enough load. You will be obstructing traffic. That is a traffic obstruction, another violation. Para sa GMA Integrated News, Ay, palakpakan. So, sumunod tayo, ha? Sumunod tayo. Kasi minsan ako din, nakakabisit dyan sa cash na yan. Kasi sobrang haba talaga ng pila. Ewan ko ba, bakit trip na trip ng mga tao yung ganong klase ng abala.